Pagbaba ng airport fees para makatulong sa mga babiyahe ngayong Semana Santa at iba pang mga paghahanda sa mga paliparan, atin namang tatalakayin kasama si Ms. Bea Bernardo, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ms. Bea, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Joshua, Director Cheryl, and good afternoon po sa ating mga kababayan pong nanonood. Ma'am, sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa, gaano po kahanda ang CAAP sa pag-manage ng mataas na volume ng mga pasahero sa buong bansa? Yes po, Director Cheryl, as of now, ang CAAP po ay nasa under ng Uplan Biyaheng Ayos, Semana Santa 2026 po. So simula po March 28 hanggang April 5 po ay naka-heightened alert po ang ating mga paliparan sa buong bansa po. Ibig sabihin po nito, marami na pong security, at mahigpit na security po ang pinapatupad natin at meron po tayong pinapatupad no-leave policy para sa ating mga CAAP personnel para po matugunan natin yung inaasahang dagsa po ng mga pasahero po sa ating mga paliparan. Okay. Ms. Bea, speaking of dagsa na inaasahan natin, gaano po kalaking bilang ng mga pasahero yung inaasahan natin ngayon ng CAAP? At posible po bang, or are we looking at any possibility na mas lumuwag ngayong taon dahil nga po sa oil price surge at sa fare price increase? Actually, despite dun sa mga sinabi mong factors, Joshua, ina-expect pa rin natin na magkakaroon ng 7 to 10% increase sa mga passengers dun sa bilang natin. From last year, meron po tayong 500,000 passengers. Ngayon po, ang ina-expect po natin ay magkakaroon tayo ng 550,000 passengers sa mga paliparan. Ito kasi yung factor. Ang factor kasi na kinoconsider natin ngayon is tayo kasing mga Pilipino, meron tayong habit na pag nagbubook tayo ng flight, talagang months before our flights, no? Yes. So, karamihan po na magta-travel ngayon ang inaasahan namin na book na nila yung kanilang flight prior pa mangyari yung tension sa Middle East na nakakaapekto nga po sa fuel prices ngayon. Kaya ina-expect namin na itong mga kababayan natin ay itutuloy pa rin yung kanilang mga plano, especially kung local lang naman or domestic yung kanilang flight. Ma'am, ano naman po yung mga adjustments o improvements na ipinatupad ng CAAP para maiwasan ang congestion at delays ngayong taon? Well, actually, marami na po tayong improvements sa mga airports natin, lalo na po dito sa NAIA, no? So, kaya po, mabilis na talaga, nakita natin from last year, from Semana Santa last year and on last year, medyo mabilis na yung proseso na pinapatupad sa mga airport dahil marami na nga po tayong improvements, and especially dun sa mga regional offices, mga regional airports din natin, marami na din po tayong improvements, kaya mabilis na po yung prosesong pinagdadaanan ng ating mga kababayan pag nasa airport po sila. So same measures po ang gagawin po natin. Ngayon, wala naman po tayong nakikitang reason para magdagdag tayo ng additional measures dahil wala po naman po tayong ina-expect na kahit anong mangyayari. So tuloy-tuloy lang po yan, mahigpit na security at maraming CAAP personnel po on the ground. And also, may mga tinalaga na po kaming mga help desk para po sa ating mga kababayan na may mga concerns po sila sa kanilang mga flights, pwede po silang lumapit sa mga help desk natin at tutulungan po sila doon. Kompleto po tayo doon. Nandun po ang CAB, Department of Transportation at ang CAAP po sa mga airports. Okay. 7 to 10% yung Yes. inaasahan natin. Kumusta po yung ating coordination with Bureau of Immigration at mga airline companies para pumatiyak na maayos, mabilis yung daloy ng mga pasahero ngayong Holy Week? Yeah, actually, yung mga coordination meetings na yan, nagawa na natin yan. So, tuloy-tuloy na po ang ating coordination sa kanila as of now. And wala naman tayong nakikitang magiging problema. Kaya wala naman pong dapat maging concern ng ating mga kababayan. Nagawa na po natin yung mga coordination meeting at nandun na po tayo lahat on the ground ngayon to support at yung ating mga kababayan po na magta-travel for this Semana Santa. Okay. At Ms. Bea, sa ibang usapin naman po, ano po ang layunin ng CAAP sa pagbaba ng aeronautical fees? Kailan po ito effective at paano po ito direkta matutulungan yung ating mga pasahero at airline operators? Yes po, kung matatandaan nyo, nagkaroon po ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating Transportation Secretary, Giovanni Lopez, na sinasabihan niya ang CAAP na tulungan ang ating mga kababayan dahil magkakaroon nga tayo ng expected na mga increase sa mga fees dahil nga dito sa pagtaas ng presyo ng langis. So kami po sa CAAP, pinag-aralan po namin yan at nakita nga po namin na pwede naming ibaba yung mga aeronautical fees. Ito po yung landing at take-off fees na sinisingil po natin sa ating mga airlines. So, ang ginagawa po natin, ina-expect po natin na effective April 1 po, magkakaroon po ng 50% decrease doon sa mga fees na ating pong sinisingil sa ating mga airlines po. So, hanggang 5,000 pesos po ang mababawas sa binabayaran po nila sa CAAP. Sa pagbaba po ng passenger service charge, ano naman po yung inaasahang magiging epekto nito sa bilang ng mga
pasahero ngayong taon. Yes po, no, maliban nga po sa nabanggit ko mga aeronautical fees, magbababa din po tayo ng passenger service charge. Ito naman po yung mga charges na sinisingil natin sa public. So makikita po nila yan na binabayaran po nila. So banggitin ko lang po, no, for international airports po na may mga international flights from 900, ibinaba po natin yan ng 700. Sa mga international airports naman po na may domestic flights, from 350, ginawa po natin 150 to 200 pesos na lang. For principal class 1, naging 150 and 200 pesos na lang din po ang babayaran nila. For principal class 2 naman po, from 200, naging 150. At ang community airports naman po natin, o yung mga general aviation po natin, 150 pesos yung binabayaran nila before, pero ngayon 50 pesos na lang po. So 50% din po halos Yes. ibinaba natin sa mga sa passenger service charge na sinisingil natin sa ating mga kababayan. And we hope na kahit papano po, although makikita nyo maliit lang talaga yung sinisingil namin, but we kind of hope na sana makatulong ito sa kanilang mga gastusin po, mabawas sa kanilang gastusin. Yes, well, 900 to 700, 300 to 150, Yes. malaking bagay na. Yes. Pero bukod po dito, Ms. Bea, sa fee reduction, ano pa pong ibang hakbang pinag-aaralan ng CAAP para maibsan yung epekto na itong patuloy na tumataas na presyo ng langis? Actually, yung mga reductions fees na sinabi ko, magiging effective pa lang po siya sa simula bukas, April okay. 1 po. So from there po, imo-monitor po natin, titingnan po natin kung ano yung magiging epekto nitong mga reduction, mga nabawas na fees sa ating mga kababayan. At once magkaroon po ulit ng direktiba from the national government at ang Department of Transportation na i-further tulong pa natin yung ating mga kababayan, then pag-aaralan pa po namin kung ano po yung mga fees na pwede po nating ibawas pa para mas makatulong po at magkaroon po ng smooth travel ang ating mga kababayan. So ngayon ma'am, so April 1 One ang po, start. effective. Wala pang kung hanggang kailan. siya Actually, tatagal. initially po hanggang 3 months lang po no ang binigay po namin, pero we will we will check po or we'll play by ear po kung kailangan pa po natin itong i-extend or hindi na po. Pero again, kung ano po yung magiging directive ng national government and the Department of Transportation regarding dito, susunod naman po ang CAAP. Alright ma'am, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood po sa atin ngayon. Yes po, kami po sa CAAP, ang priority po namin ay lagi pong safety. Mahalaga po sa amin ang kaligtasan ng ating mga pasahero, lalo na pag nasa airport po sila at magkaroon po sila ng smooth travel experience. Kaya po yung mga measures po na nabanggit ko po, ito po ang aming paraan po para makatulong po sa ating mga kababayan. At kung ano man po ang kailangan maitulong ng CAAP sa kanila, ay handa naman po kaming makinig lagi. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Bea Bernardo, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines.